Narinig niya ang kasintahan ng amo na magplano ng pagpatay sa kanya. Ngunit ayaw nitong maniwala kaya ginawa niya ang imposible. Nagigising ng maaga ang bahay ni Armando araw-araw, hindi dahil sa pangangailangan kundi dahil sa nakasanayan. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, naging isang taong metodiko siya, umaasa sa rutina upang mapanatiling maayos ang lahat. Bumababa si Sofia sa hagdan na antok pa at natatagpuan si Luz Biminda sa kusina. Naghahanda ng kape ng may parehong pag-iingat gaya ng dati. Matagal nang nagtatrabaho roon ng yaya at kabisado ang bawat sulok ng bahay. Ngunit nananatili siyang tahimik, halos hindi napapansin. Kapag nauupo si Sofia sa mesa, nagsisimula siyang magkwento tungkol sa paaralan, nagbabahagi ng maliliit na pangyayari at nakikinig si Luz Biminda ng may atensyon. Kailangan mong kumain ng dahan-dahan maaga pa, mahinahong sabi niya. Hindi tumataas ang boses, hindi lumalampas sa tamang distansya, gaya ng taong alam na marupok ang kanyang lugar doon sa kabila ng malasakit. Sumusulpot si Armando, ilang sandali matapos iyon. Nakabihis na para sa trabaho, inaayos ang relo sa kanyang pulso. Lumalapit siya sa anak, hinahalikan ang noo nito at sinasabing, "Magpakabait ka ngayon, uuwi ako ng mas maaga," bago tumingin kay Luz Biminda at magpasalamat. Salamat sa pag-aasikaso ng lahat, gaya ng dati. May respeto at tiwala sa pagitan nila, wala nang higit pa roon. Ilang taon nang gumagana ang rutina, walang alitan hanggang sa dumating si Miray. Ang bagong kasintahan ni Armando ay masyadong mapagmasid sa dinamika nilang iyon. Nauupo siya sa mesa, sinusuri ang bawat palitan ng salita at sa ilang sandali nagpapakawala ng mga komento tulad ng magkakaintindihan kayo ng husto, halatang matagal na kayong magkakilala. Tumatugon si Luz Biminda sa pamamagitan lamang ng pigil ng ngiti. Habang iniiwasan ni Armando ang usapan, hindi napapansin ang lumalaking pagkailang. Sa mismong araw na iyon, sinamantala ni Miray ang pagkawala ni Armando at ang sandaling naglalaro si Sofia sa bakuran upang tawagin si Luz Biminda para mag-usap. Isinara niya ang pinto ng sala at dumiretso sa punto. "Kailangan kong maging tapat. Hindi ako komportable na nandito ka," sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Nananatiling nakatayo si Luz Biminda. Magkakrus ang mga kamay sa harap ng katawan at maingat na sumagot, "Palagi kong nirerespeto ang bahay na ito at hindi ako kailanman lumampas sa anumang hangganan." Pinutol siya ni Miray, may malamig na ngiti. Hindi iyon ang punto. May darating na kasal, isang bagong yugto, at matagal mo nang kilala si Armando para maging bahagi pa nito. Sinikap magpaliwanag ng yaya, sinasabing palaging propesyonal ang ugnayan ko sa kanya. Ngunit muling pinutol ni Miray. "Napagdesisyunan na. Gusto ko ng bago, ng isang taong hindi magdadala ng mga alaala ng nakaraan. Maaari mo nang ligpitin ang iyong mga gamit." Walang naging pagtatalo. Tumango na lamang si Luz Biminda, ramdam ang paghapdi ng mukha sa hiya. Bago umalis, lumapit siya kay Sofia na napansin ang kakaibang tensyon at nagtanong. Nanginginig ang boses, "Aalis ka na ba?" Yumuko si Luz Biminda, hinawakan ang mukha ng bata at sumagot, "May mga desisyong hindi natin hawak pero magiging maayos ka." Mahigpit siyang niyakap ni Sofia at sinabi, "Ayokong magkaroon ng ibang yaya." Habang pinagmamasdan sila ni Miray mula sa malayo, walang ipinapakitang emosyon. Ilang oras ang lumipas, dumating si Armando sa bahay kasama si Sofia. Tumingin siya sa paligid at nagtaka sa pagkawala ni Luz Biminda. "Nasaan ang yaya?" tanong niya. "Iniiwan ang mga susi sa mesa." Sumagot si Miray ng may kalkuladong pagiging natural. "Inayos ko na ang sitwasyon. Mas minabuti kong paalisin siya." Kumunot ang noo ni Armando at tumugon, "Ano ang ibig mong sabihin na pinaalis mo? Hindi mo pwedeng magpasya ng mag-isa." Huminga ng malalim si Miray at sinabi, "Hindi ako komportable sa isang taong kilala ka na sa loob ng napakaraming taon. Hindi iyon akma sa pamilyang bubuuin natin." Bahagyang tinaasan ni Armando ang boses. Palagi siyang maayos, wala kailanman naging dahilan para maghinala. Nagbago ang tindig ni Miray at lumapit sa kanya. "Mas pipiliin mo bang panatilihin ang isang matagal ng yaya kaysa bumuo ng buhay kasama ako?" Tanong niya, hinayaang bumigat ang katahimikan. Sinubukan ni Sofia na makialam, sinasabing, "Tay, gusto ko siya, palagi niya akong inaalagaan," ngunit nauna nang sumagot si Miray nakatingin sa bata.
Kailangan mong matutunan na nagbabago ang mga bagay. Ipinahid ni Armando ang kamay sa mukha, halatang naguguluhan. Pwede sana itong napag-usapan, sabi niya, pilit pinananatiling kalmado. Maging matatag si Miray. Kung walang pagbabagong ito, walang kasal. Nanatiling nakabitin sa hangin ang pangungusap. Tumingin si Armando kay Sofia, nakita ang lungkot sa mga mata ng anak at kasabay nito, naramdaman ang presyo ng kasintahan. Hindi siya sumagot. Ang katahimikan ang sagot na inaasahan ni Miray. Bumagsak ang gabi sa bahay na may ibang bigat. Sa hapunan, halos walang nagsalita. Maagang tumayo si Sofia mula sa mesa at nagsabi, "Matutulog na ako." Dala ang pakiramdam ng pagkawala. Naglakad-lakad si Armando sa sala balisa habang kumikilos si Miray na para bang maayos na ang lahat. Nang magpahinga siya, nagkomento pa, "Mas mabuti na ito. Mauunawaan mo rin sa paglipas ng panahon." Hindi sumagot si Armando. Ang bahay na dati ibalanse ay tila napuno na ngayon ng tensyon. Si Miray mag-isa sa kwarto ay nakaramdam ng tagumpay. Tiyak na nagawa na niya ang unang hakbang ng planong hindi pa nakikita ng sinuman. Kinabukasan, nagising ang bahay sa katahimikan. Bumaba si Armando para sa almusal ng walang pagmamadali, ngunit may hindi komportabling pakiramdam na may mali pa rin. Litaw ang pagkawala ni Luz Biminda sa bawat detalye, sa sobrang payak na kape, sa relong tila nahuhuli, sa bakanting kusina. Umalis na si Sofia patungong paaralan kasama ang driver at natutulog pa si Miray. Sinamantala ni Armando ang sandaling iyon upang gawin ang bagay na matagal na niyang iniisip mula pa noong nakaraang gabi. Naupo siya sa opisina, binuksan ang computer at nagsimulang maghanap ng palihim ng bagong yaya. Determinado na huwag isali ang kasintahan sa pagpiling iyon. "Hindi ko maaaring iwan ang aking anak sa awa ng mga desisyong bunga ng selos," bulong niya sa sarili, habang masusing sinusuri ang mga anunsyo at mga resume. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sinimulan ni Amihan ang isa na namang mahirap na araw. Maaga siyang nagising sa isang maliit na silid, inayos lamang ng mga pinakakailangan, at naghanda ng payak na kape bago umalis. Huli na ang bayarin sa kuryente, halos ubos na ang naipong pera at hindi na siya pinahihintulutan ng pangangailangan na maging mapili sa trabaho. Gayunpaman nanatili siyang matatag sa kanyang mga pagpapahalaga, naniniwalang kailangan niyang makahanap ng isang marangal na oportunidad, isang bagay na hindi magpapatalikod sa kung sino siya. "Isang pagkakataon lang ang kailangan ko," mahina niyang sabi, habang isinusuot ang simpleng ngunit maayos na damit at lumalabas dala ang isang folder na naglalaman ng mga sanggunian at lumang sertipiko. Amihan, ginugol ang buong umaga sa pamimigay ng mga resume at pagsagot sa mga mensaheng bihirang may bumabalik na tugon. Nang halos sumuko na siya para sa araw na iyon, napansin niya ang isang anunsyo para sa trabaho bilang yaya sa isang malaking bahay, may hinihinging karanasan at pagiging maingat. Napukaw ang pansin niya sa pangalan ng nag-hire, ngunit hindi siya nagpa-intimidate. Tumawag siya, maayos na nagpakilala at nagulat nang marinig sa kabilang linya, "Pwede kang pumunta ngayon din para mag-usap kung available ka." Hindi na nagdalawang isip. Isinulat niya ang address at nagtungo roon, dama ang halong pag-asa at kaba. "Ngayon, sandali lang muna tayo para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon ng libre. Hinihiling namin na isaalang-alang mong mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Ikwento mo sa amin kung anong oras ng araw mo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at ipagpatuloy na natin ang kwento." Samantala, naghihintay si Armando sa opisina. Nakatingin sa bintana habang patuloy na iniisip ang nangyari noong nakaraang gabi. Nang dumating si Amihan, siya mismo ang sumalubong. Nagulat siya sa tindig ng dalaga sa paraan ng pagpapakilala nito. Walang sobra, tapat sa pagsasalaysay ng kanyang karanasan. "Alam kong ang tiwala ay nabubuo sa paglipas ng panahon," sabi ni Amihan, matatag ang tingin. "Pero palagi kong tinrato ang bawat bata bilang isang responsibilidad, hindi bilang pag-aari." Nanatili sa isip ni Armando ang mga salitang iyon. Tinawag niya si Sofia para makilala ito at lumabas ang bata na may pagkamahiyain, maingat na nagmamasid. Yumuko si Amihan upang mapantayan ang kanyang taas at nagsalita ng banayad. "Narinig ko na mahilig kang mag-drawing," sabi niya na nagbunsod ng munting ngiti sa bata.
Nagpatuloy ang usapan ng natural. Napansin ni Armando ang pagiging maingat ni Amihan sa pakikitungo kay Sofia. Hindi siya pumapasok sa personal na espasyo. Hindi pinipilit ang pagiging malapit. Sa huli, naging diretso siya. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan at pakiramdam ko naiintindihan mo kung ano ang ibig sabihin yon, sabi niya. Huminga ng malalim si Amihan bago sumagot. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataong ito, igagalang ko ang bawat araw. Hindi nag-atubili si Armando. Kung ganoon, desidido na. Magsisimula ka ngayon din, wika niya. Dama ang ginhawang dulot ng desisyong siya mismo ang gumawa. Makalipas ang ilang oras, umuwi si Sofia mula sa paaralan. Pagpasok niya sa bahay at makita si Amihan, sandali siyang tumigil, wari isinusukat ang bagong presensya. Hindi nagmadali si Amihan. Umupo siya sa sofa at nagkomento, sinabi ng tatay mo na mahilig ka sa mga kwento, pero kapag may tiwala ka lang sa isang tao. Maingat na sumagot si Sofia, miss ko pa rin ang dati kong yaya, at sumang-ayon si Amihan nang hindi sinusubukang palitan ang kahit sino. Siguradong napakahalaga niya sa'yo, sabi niya. Unti-unting nakukuha ang atensyon ng bata. Mabagal at magalang na nabuo ang koneksyon. Walang labis na pangako, presensya lamang. Kalaunan ang tunog ng mga supot ang nagbalita ng pagdating ni Miray. Pumasok siya na may dalang mamahaling pinamili. Ikinakalat ang mga kahon at bag sa sala. Nang makita niya si Amihan, bigla siyang tumigil. Sino siya? Tanong niya. Pilit pinananatili ang ngiti sa harap ni Sofia. Matatag na sumagot si Armando. Ang bagong yaya, kinuha ko siya ngayong araw. Ramdam ni Miray ang paninigas ng kanyang mukha, ngunit nagpigil siya. Mabuti naman, sabi niya sa sanay na tono, mabilis na tumingin sa bata. Sana magkasundo kayo. Pagkaalis ni Sofia, biglang nagbago si Miray. Lumapit siya kay Armando at mahina ang boses. Ginawa mo ito nang hindi man lang ako kinonsulta? Tanong niya halatang iritado. Walang pag-aalinlangang sumagot si Armando. Hindi ko pwedeng iwanang walang mapagkakatiwalaan ang bahay natin dahil lang sa mga insekuridad. Ikrinos ni Miray ang mga braso at sinubukang dumaan sa ibang paraan. Hindi mo ba iniisip na kakaiba ang kumuha ng tao ng ganito kabilis? Hindi mo naman siya kilala. Sumagot si Armando. Alam ko kung ano ang eksaktong kailangan ng anak ko at kailangan niya ng katatagan. Huminga ng malalim si Miray na pagtantong hindi siya mananalo sa sandaling iyon. Sige, sabi niya, pilit na kalmado, subukan muna natin ng ganito. Ngunit bago siya umalis, nagpakawala siya ng mahaba at kalkuladong tingin kay Amihan na kunway inaayos ang mga laruan ni Sofia. Pero hindi pa ito nagtatapos. Bulong niya kay Armando. Malinaw na ipinapahiwatig na may magiging kapalit ang desisyong iyon. Lumipas ang ilang araw at nagsimulang magpakita ang routine ng bahay ng isang padron na tanging si Amihan lamang ang tila nakapapansin. Tuwing umaalis si Armando para sa trabaho at nasa paaralan si Sofia, tuluyang nagbabago si Miray. Nawawala ang matamis na tono, tumitigas ang ngiti, at ang mga utos ay nagiging walang lohika. Gusto kong ayusin muli ang buong bahay bago magtanghalian, kahit malinis na, sasabihin niya sa isang sandali, at maya-maya ay magrereklamo. Magulo ang lahat, parang wala kang alam gawin ng tama. Tahimik na nakikinig si Amihan, nilulunok ang kahihiyan at nagpapatuloy sa trabaho. Napapansing ang mga hinihingi ay hindi para magpaganda ng kahit ano, kundi para pagurin siya at ipahamak sa pagkakamali. Kapag naroon si Armando, agad nagbabago ang kilos ni Miray. Malaking tulong si Amihan, sasabihin niya ng may huwad na kabaitan, habang binibigyan ng yaya ng malamig na tingin kapag sila na lang ang magkasama. Sa harap ni Sofia, mas maingat pa ang pagpapanggap. Yuyuko si Miray, pupurihin ang mga drawing ng bata at magsasabi ng mga katagang tulad ng sinusubukan kong maging mabuting madrasta, laging nakatingin kay Amihan na parang gustong ipaalam kung sino ang may kapangyarihan. Ramdam ng bata ang kaibahan, ngunit hindi niya maipangalan. Si Amihan naman ay nagsimulang mag-ipon ng maliliit na hindi pagkakatugma, inaalala ang biglaang pagbabago ng ugali, ang mga kakaibang tanong at ang labis na kontrol sa bahay. Mayroong higit pa roon kaysa selos. Parang may kalkulasyon. Isang mas tahimik na hapon habang wala si Armando, magkasamang nakaupo si Amihan at Sofia sa kwarto ng bata, inaayos ang isang lumang kahon ng mga laruan at alaala.
Hawak ni Sofia ang isang gusot na litrato ng kanyang ina at nanahimik ng ilang segundo bago magsalita. Kinakantahan niya ako bago matulog, sabi niya sa mahinang tinig. Lumapit si amihan at maingat na sumagot. Siguradong napaka-espesyal niya. Tumango si Sofia at nagpatuloy, miss ko siya araw-araw at ayoko kapag sinusubukan ni Miray na magpanggap na parang hindi mahalaga ang lahat ng iyon. Hindi agad sumagot si amihan, nakinig lamang, iginagalang ang sandaling iyon. Halos pabulong na nagpatuloy si Sofia. Iba ang kilos niya kapag wala ang tatay ko, parang ibang tao. Makalipas ang sandali, tumayo si Sofia at sinabing kailangan niyang magbanyo. Paglabas niya ng kwarto, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng silid ni Armando, bagay na hindi karaniwan. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita si Miray na pabalik-balik sa loob. Dikit ang telepono sa tainga, halatang galit. Mabilis na bumalik si Sofia at hinila ang manggas ni amihan. Halos walang tunog ang boses. May kausap siya mag-isa sa itaas. Nag-alinlangan si amihan, ngunit sinundan ang bata ng may pag-iingat. Lumapit silang dalawa sa pinto at nagtago sa likod ng pader nakikinig. Lampas na ito sa hangganan, sabi ni Miray, nanginginig sa galit ang boses. Ayoko sanang dumaan sa kasal na ito, Dante, pero alam mong huli na para umatras. Nagkaroon ng sandaling katahimikan, saka siya nagpatuloy. Kung tatakas ako ngayon, madudungisan ang pangalan ko, lahat ay maitatala at hindi ko makukuha kahit kalahati ng nararapat sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ni amihan nang marinig ang pangalang iyon. Muling nagsalita si Miray, mas malamig na ang tono. Ang tanging paraan ay palabasing aksidente, isang mekanikal na pagkakamali. Simple lang, walang maghihinala. Mahigpit na pinisil ni Sofia ang kamay ni amihan habang nakikinig sila. Nagpatuloy si Miray, hindi namamalayang, hindi siya nag-iisa. Bago ang kasal, ikaw ang bahala sa preno ng kotse niya. Hindi kailangang mangyari agad. Gusto ko ng sapat na oras para maubos ang laman ng bahay habang nasa ospital siya. Huminga siya ng malalim at idinagdag, wala sa kotse ang bata at ang yaya, hindi iyon mahalaga sa akin. Sasama lang sila pagkatapos kung sasama man. Ang lamig ng mga salitang iyon ay nagbuo ng buhol sa sikmura ni amihan. Biglang tumigil ang usapan, natahimik si Miray ng ilang segundo at nagsalita sa tonong may hinala. Parang may nakita akong gumalaw. Mabilis na hinila ni amihan si Sofia at nagtago silang dalawa sa ilalim ng kama sa pinakamalapit na kwarto, halos hindi makahinga. Binuksan ni Miray nang malakas ang pinto at pumasok. Nilibot ng tingin ang silid. May tao ba dyan? Tanong niya sabay patay ng telepono. Naglakad siya sa pasilyo, nagbukas ng isa pang pinto, siniyasat ang banyo, at muling naglakad sa itaas na palapag. Parang masyadong malakas ang alingaw-ngaw ng kanyang mga yabag. Sa ilalim ng kama, nanginginig si Sofia. Inakap ni amihan ang bata at pabulong na nagsabi, manahimik ka, pakiusap. Bumalik si Miray sa kwarto ni Armando, muling tumingin sa paligid at ibinulong sa sarili. Nagiging paranoid na ako. Makalipas ang ilang minuto, papalayo ang kanyang mga hakbang at muling bumalik ang katahimikan sa palapag. Nanatiling nakatago sina amihan at Sofia ng mas matagal. Sinusubukang unawain ang kanilang narinig. Si Sofia ang unang nagsalita, basag ang boses. Gusto niyang saktan ang tatay ko. Ramdam ni amihan ang bigat ng responsibilidad na bumagsak sa kanya sa sandaling iyon. May narinig tayong napakaseryoso, maingat niyang sagot. Pilit pinananatili ang kalmado kahit lumalaki ang takot sa loob. Mahigpit na hinawakan ni Sofia ang braso ng yaya at nagsabi, kailangan nating may gawin. Hindi agad sumagot si amihan. Alam niyang kahit isang maling hakbang ay maaaring maglagay sa kanila sa panganib. Nang sa wakas ay lumabas sila mula sa ilalim ng kama. Tila pareho pa rin ang bahay, ngunit wala nang katulad ng dati. Bawat tunog, bawat anino ay nagmumukhang banta. Tumingin si amihan kay Sofia at napagtantong ang batang iyon sa kabila ng murang edad ay kakawala pa lamang sa huling pakiramdam ng seguridad na mayroon siya sa loob ng bahay na iyon. Nagpalitan sila ng tahimik na tingin, kapwa batid na may pasan na silang lihim na napakabigat para balewalain at namula sa sandaling iyon, wala nang magiging simple o ligtas tulad ng dati. Mula noon, namuhay ang bahay sa isang estado ng tuloy-tuloy na pagbabantay.
Araw-araw nagigising si Amihan na may pakiramdam na nakatapak sa marupok na lupa, maingat sa bawat salita at galaw. Madalas niyang naisip na sabihin ang lahat kay Armando, ngunit napaparalisa siya ng takot. Naalala niya kung paano ipinagtanggol ni Armando si Miray noon, kung gaano kadali nitong ibinasura ang anumang pagdududa, at kinatakutan niyang ang ganitong kabigat na paratang ay maaaring bumalik laban sa kanya at kay Sofia. Sa katahimikan, inuulit-ulit niya sa sarili, kapag nagkamali ako ng timing, mailalagay ko sa panganib ang buhay niya. Si Sofia naman ay tila biglang nagmature. Mapagmasid siya sa lahat at pabulong na nagsasabing, may gagawin siya, nararamdaman ko, at iginigiit na kailangang malaman ng ama ang katotohanan. Nagbago rin si Miray, naging mas pigil, mas maingat, iniiwasan ang mahahabang tawag sa loob ng bahay at laging inilalayo ang cellphone kapag may tao sa paligid. Madalas siyang nasa labas, inaasikaso ang mga detalye ng kasal, sumusukat ng mga damit, inaayos ang mga schedule na parabang lubos na nakatuon sa seremonya. Kapag nasa bahay, suot niya ang maskara ng masigasig na nobya, ngumingiti kay Sofia at bumibigkas ng mga nakahandang linya tulad ng malapit na tayong maging isang tunay na pamilya, habang palihim na sinisilip si Amihan na parabang tinitiyak kung hawak pa rin niya ang sitwasyon. Sa umaga ng kasal, mas maagang nagising ang bahay kaysa karaniwan. Balisa si Miray, pabalik-balik ang lakad, nagbibigay ng maiikling utos at pinananatiling abala si Armando sa mga walang saysay na gawain. Pwede mo bang tingnan ang mga dokumentong iyon sa opisina ngayon? Hiling niya sa isang sandali. Maya-maya'y idinagdag, mas mabuting huwag mo munang galawin ang kotse pagkatapos ng almusal, saka natin iyon pag-usapan. Si Armando, abala sa mga paghahanda, ay hindi nagtaka. Samantala sa garahe may mga tunog na metal na paputol-putol, mahina, halos hindi marinig, ngunit sapat para mapansin ni Amihan. Nang makarinig ng mas malakas na ingay, kumabog ang dibdib ni Amihan. Maingat siyang lumapit sa pinto ng garahe, sinusubukang unawain ang nangyayari. Nang iunat niya ang kamay para paikutin ang doorknob, narinig niyang tawagin siya ni Miray sa matigas na tono. Amihan, pwede ka bang umakyat ngayon? Kailangan ko ng tulong sa ilang kahon. Ang hiling ay parang utos. Umatras si Amihan, dama niyang may sinasadyang iwasan. Pag-akyat niya, nadatnan niya si Miray na nakatayo, masinsing nakamasid. Ayos ka lang ba? Tanong ng nobya, pilit ang ngiti. Sumagot si Amihan, oo, akala ko lang may narinig akong ingay. At ibinalik ni Miray, masyado kang kinakabahan, baka kailangan mo ng pahinga. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Sofia kay Amihan na puno ng takot ang mga mata. Gagawin niya na ngayon, hindi ba? Tanong niya ng pabulong. Huminga ng malalim si Amihan at sumagot, sa tingin ko, oo. Ang desisyong matagal niyang iniiwasan ay sumiklab sa sandaling iyon. Kailangan nating sabihin sa tatay mo ngayon, sabi niya, hawak ang mga kamay ng bata. Tumango si Sofia nang walang pag-aalinlangan. Kahit hindi siya maniwala, kailangan nating subukan. Dumating ang pagkakataon nang umalis si Miray papunta sa salon, pansamantalang ginawang mas tahimik ang bahay. Natagpuan nina Amihan at Sofia si Armando sa opisina. Abala siya, sinusuri ang mga papeles, nang mapansin niya ang tensyon sa mga mukha nilang dalawa. Ano ang nangyayari? Mukha kayong balisa, sabi niya, hindi lubusang itinataas ang tingin. Si Sofia ang unang nagsalita. Tay, gusto kang saktan ni Miray. Agad kumunot ang noo ni Armando. Ano ang sinasabi mo, Sofia? Saan mo nakuha iyan? Huminga ng malalim si Amihan at nagpasyang tapusin na ang lahat. May narinig kaming tawag, binanggit niya ang pagsabotahe sa kotse, ang pagpapalabas na parang aksidente. Nagbago agad ang ihip ng hangin. Tumayo si Armando, halatang naiinis. Kalokohan iyan, marini ang sagot. Sinubukan ni Amihan na magpatuloy. Binanggit niya ang pangalang Dante, sinabi niyang kailangan niyang ituloy ang kasal para makatakas kasama ang pera. Umiling si Armando, tumatanggi. Iniimbento mo iyan. Kailan pa naging karapatan ng isang bagong yaya na akusahan ang aking kasintahan ng ganoon kabigat na bagay? Sinikap ni Sofia na makialam, nanginginig ang boses. Nandoon ako, narinig ko rin. Huminga ng malalim si Armando at sumagot, naiimpluwensiyahan ka. Hindi ito usapin para sa isang bata. Parang gumuho ang lupa sa ilalim ng paa ni Amihan. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko, giit niya.
Sinisikap kong protektahan kayo. Tinaasan ni Armando ang boses. Tama na, lumalampas ka na sa hangganan. Una, lumikha ka ng tensyon sa bahay ko. Ngayon gusto mo pang sirain ang aking kasal. Lumapit siya sa pinto at nagpatuloy. Hindi ko hahayaang sirain ng dalawang sinungaling ang lahat. Umiiyak si Sofia, pilit hinahawakan ang braso ng ama. Pakiusap, makinig ka sa amin. Pakiusap niya. Lumayo si Armando at sinabi, dito na nagtatapos ito. Sa isang pabigla-biglang kilos, isinara niya at ikinandado ang pangunahing pinto ng bahay at itinabi ang susi. Mananatili kayo rito hanggang sa makabalik ako, mariin niyang pahayag. Sinubukan ni Amihan na makiusap. Hindi mo nauunawaan ang panganib. Sumagot siya ng hindi lumilingon. Ang panganib ay ang patuloy ninyong pag-iimbento ng mga kwento. Pagkatapos, bumaba siya sa garahe, sumakay sa kotse at isinara ang automatikong gate. Bago umalis, malamig pa niyang sinabi, pagbalik ko tapos na ang lahat ng ito. Ang katahimikang sumunod ay nakakasakal. Nanatiling nakatayo sina Amihan at Sofia ng ilang segundo, sinusubukang unawain ang kagagaling lamang na nangyari. Si Sofia ang unang kumilos. Hindi siya naniwala, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Hinila ni Amihan ang bata sa isang yakap at sumagot, pero hindi tayo pwedeng tumigil ngayon. Kinuha niya ang telepono nang nanginginig ang mga kamay at tumawag sa pulisya. Nang masagot ang tawag, nagsalita siya ng mabilis basagang boses. Nakalak kami sa loob ng bahay. May planong magdulot ng aksidente. Pakiusap, magpadala kayo ng tulong. Mahigpit na hawak ni Sofia ang kamay ng yaya habang nagpapatuloy ang tawag. Sa kabilang linya, sunod-sunod ang mga tanong at sinasagot ni Amihan ang kaya niya. Paulit-ulit na sinasabing wala ng oras. Nang ibaba ang telepono, nagkatinginan sila sa katahimikan, batid na nagawa na nila ang lahat ng makakaya sa sandaling iyon. Sa labas, ang papalayong tunog ng kotse ay tila nagbabadya na may isang bagay na hindi na mababawi ang malapit ng mangyari. Ilang oras ang lumipas, nanginginig pa rin ang telepono sa mga kamay ni Amihan nang sa wakas ay may sumagot sa tawag. Sa kabilang dulo ang boses ay tila naiinip, mabilis magtanong at nagpapakita ng pagdududa. Sinikap ni Amihan na ayusin ang mga ideya habang nagsasalita. Ipinapaliwanag na nakakandado sila sa loob ng bahay na may planong magdulot ng aksidente at nakapos ang oras. Higit sa isang beses nakarinig siya ng malamig na tugon, gaya ng napakaseryosong paratang iyan, at kailangan namin ng ebidensya para kumilos. Si Sofia sa tabi niya ay hinila ang telepono at nagsalita ng umiiyak. Pakiusap, umalis na ang tatay ko, ngayon lang nasa panganib siya. Tumagal ang katahimikan sa kabilang dulo ng ilang segundo bago dumating ang sagot. Magpapadala kami ng mga patrol para suriin ang sitwasyon sa lugar ng kasal. Huwag ninyong ibaba ang tawag. Samantala, nagmamaneho si Armando sa mga lansangan na alerto ang isipan. Sa simula, normal ang tugon ng sasakyan, ngunit nagpasya siyang subukan. Bahagya siyang bumilis at madiing inapakan ang preno. Nararamdaman niyang lumulubog ang pedal ng lampas sa karaniwan at mabagal tumugon ang kotse. Kaya pala, bulong niya, ramdam ang lamig na dumaloy sa katawan. Binawasan niya ang bilis, huminga ng malalim at mabilis na nagpasya. Inihatid niya ang kotse sa isang liblib na bahagi. Malapit sa isang bangin, ipinarada at maingat na bumaba. Tumingin siya sa paligid, kumuha ng mabigat na bagay mula sa trunk at inilagay sa pedal. Sinigurong uusad ang sasakyan ng mag-isa. Bago lumayo, pinanood niya ang kotse na bumilis at bumulusok, naglaho sa isang tuyong dagundong. Tumalikod si Armando, huminga ng malalim at tumawag ng taxi. Pagpasok sa sasakyan, sinabi lamang niya, kailangan kong pumunta sa simbahan, agarang-agaran, habang nakatuon ang tingin sa unahan. Sa simbahan, ramdam ang pananabik. Inaayos ni Miray ang damit, tumatanggap ng mga pagbati at ngumiting tila walang alalahanin. Nang dumating ang mga patrol, may ilang panauhing umatras, naguguluhan. Lumapit ang isa sa mga pulis at mariing nagtanong, kailangan naming makipag-usap sa iyo, may natanggap kaming seryosong reklamo. Kumunot ang mukha ni Miray, nagpapakitang nagulat. Reklamo? Marahil may pagkakamali. Ipinaliwanag ng pulis ang tungkol sa natanggap na tawag. Binanggit ang mga akusasyon ng pagsabotahe. Nagpakita si Miray ng galit. Kalokohan yan. Sinusubukan lang ng tumawag na sirain ang aking kasal.
Siguradong biro lang iyan. Nanatili siyang perpekto ang tindig, nakatingin sa mga mata ng mga ahente. Paparating na ang aking kasintahan, siya ang maglilinaw ng lahat. Samantala, isa sa mga pulis na mas bihasa ang kilos ay nagmamasid ng mabuti. Ang tawag ay nagmula sa bahay ng iyong kasintahan, maingat niyang komento. Sumagot si Miray ng walang pag-aalinlangan. Naroon ang bagong yaya at ang bata. Ang babaeng iyon ay malinaw na hindi mapagkakatiwalaan. Malamang ay pinupuno niya ng kung ano-ano ang isip ng bata. Tumango ang ilang pulis, nagsisimulang kumbinsihin. Ang mas nakatatandang ahente ay nanatiling may pagdududa, ngunit nagpatuloy si Miray ng may kumpiyansa. Walang saysay iyan. Sa palagay ba ninyo gagawa ang isang taong nasa aking kalagayan ng ganoon? Sa harap ng kanyang katatagan, nagsimulang humupa ang tensyon. Ilang minuto ang lumipas, huminto ang isang taxi sa harap ng simbahan. Bumaba si Armando nang nagmamadali, halatang balisa. Nang makita ang mga pulis, lumapit siya at malakas na sinabi, nagsisinungaling siya. Totoo ang lahat ng sinabi sa tawag. Dahan-dahang humarap si Miray, tumigas ang mukha. Ano ang sinasabi mo? Tanong niya. Nagpapanggap na nabigla. Hindi umiwas ng tingin si Armando. Sinubukan ko ang kotse. Pumalya ang mga preno. Pinagmukha kong aksidente para matiyak na maniniwala ka. Nagkatinginan ang mga pulis. Halatang nagulat. Nagpatuloy si Armando, mabilis magsalita. Matagal ko nang pinaghihinalaan ang kilos niya. Labis na kontrol, paranoia, unti-unting paglayo ng anak ko sa akin. Nang ikwento ni na Amihan at Sofia ang narinig nila, alam kong hindi ako pwedeng kumilos ng diretsyo. Sinubukan ni Miray na sumingit. Kabaliwan ito, kinakabahan lang siya. Ngunit hindi tumigil si Armando. Ikinulong ko sila sa bahay dahil alam kong kapag napansin mong naniwala ako, malalagay sila sa panganib. Binigyan kita ng sobrang access, pati sa mga kamera, at kailangan kong paniwalain kang totoo ang kasinungalingan. May isang pulis na nagtanong, ibig sabihin isinadula mo ang sarili mong kamatayan? Tumango si Armando, oo, para makakuha ng oras at mailantad ang lahat. Tumingin ang mas nakatatandang pulis kay Miray, na ngayon ay halatang tensyonado. May paliwanag ba kayo tungkol dito? Huminga ng malalim si Miray, nagbukas ng pilit ng ngiti at nagsabi, sinusubukan niya akong idiin. Tingnan ninyo ang kalagayang emosyonal niya. Halos gumana ang argumento. Nag-alinlangan ng ilang pulis, hindi alam kung kanino maniniwala. Sa sandaling iyon, umatras si Miray ng ilang hakbang kunway may hinahanap sa bag. Sinamantala ang saglit na pagkaabala, palihim siyang lumayo at lumabas ng simbahan. Sa labas, sumakay siya ng taxi at inutusan ng driver na magtungo sa mansyon. Sa loob ng sasakyan, kinuha niya ang cellphone at sinubukang tawagan si Dante. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang patrol car, may isang teleponong nagsimulang tumunog. Masyadong malakas ang tunog sa tensyonadong katahimikan. Napatingin ang isang pulis sa katabi niya, nagtataka. Tumatawag ang telepono mo? Sinubukan ng lalaki, si Dante, na magkunwari, mabilis na tinanggihan ang tawag. Hindi ko alam, baka nagkamali lang. Sumimangot ang pulis na may pinakamataas na ranggo. Bakit may pulis na tinatawagan ngayon at hindi sinasagot? Biglang nagbago ang atmosfera sa loob ng sasakyan. Si Armando, na nakasaksi sa lahat, ay nakaramdam ng paninikip ng sikmura sa pagkakatuklas ng pagkakataon. Sino ang tumatawag? Tanong niya. Iwas sumagot si Dante. Nagpumilit ang nakatataas. Ibigay mo sa akin ang telepono. Nag-alinlangan si Dante sandali, ngunit ibinigay din niya. Sa screen, malinaw na nakalagay ang pangalan ni Miray. Biglang tumahimik ang lahat. Tumingin ang mas matandang pulis kay Dante at nagsabi, gusto mo bang ipaliwanag kung bakit ang kasintahan ng suspek ang tumatawag sa'yo? Namutla si Dante, walang masabi. Pumikit si Armando sandali, dama ang halo ng ginhawa at galit. Ikaw pala, sabi niya ng mahina. Nagkatinginan ang mga pulis, batid na hindi na ito simpleng kakaibang reklamo, kundi isang bagay na mas malaki. Lantad na ang panloob na pagtataksil at si Miray sa sandaling iyon ay patungo na diretsyo sa bahay, naniniwalang maaari pa ring magtagumpay ang plano niya. Nagsimula ang karera patungong mansyon, sa mismong sandaling bumaba si Miray sa taksi at tumawid sa tarangkahan na may matitibay na hakbang. Bago pa man pindutin ang doorbell, binuksan niya ang app ng mga kamera sa cellphone at nakita sina Amihan at Sofia na magkatabing nakaupo sa sala.
magkayakap, naghihintay. Isang tensyonadong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nandyan pa pala kayo, bulong niya. Mahigpit na hinahawakan ang telepono. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang doorbell at sumigaw mula sa labas. Ako ito, buksan ninyo ang pinto. Tutulong ako. Hindi ko alam kung bakit kayo ikinulong dito. Lumapit si amihan sa pinto, tumingin sa peephole at matatag na sumagot, hindi namin bubuksan. Agad nagbago ang boses ni Miray. Huwag ninyong gawin ito, gusto ko lang mag-usap. Giit niya. Halatang nauubusan na ng pasensya. Sa harap ng pagtanggi, sinimulan ni Miray na sipain ang pinto at maghagis ng mga bagay sa kandado. Akala ninyo mapipigilan ninyo ako? Sigaw niya habang pilit na pinapasok ang sarili. Umalingaw-ngaw ang ingay sa buong bahay hanggang sa bumigay ang kandado. Parang ipo-ipo siyang pumasok, lubos na hindi pinapansin ang presensya ng dalawa. Dumiretso sa mga silid na alam niyang may mga alahas, pera at dokumento. Lahat ng ito ay sa akin na, sigaw niya, kinukuha ang mga kahon at binubuksan ang mga drawer na parang mag-isa lang siya. Hinila ni amihan si Sofia papunta sa isang kwarto at pabulong na sinabi, huwag kang gumawa ng ingay, manatili ka sa tabi ko. Ilang minuto ang lumipas, huminto ang isang patrol car sa harap ng bahay. Bumaba si Dante mag-isa. Ayon sa ipinag-utos sa kanya, may hawak na maliit na recorder sa bulsa. Pagpasok niya, nadatnan niya si Miray na napapalibutan ng mga nagkalat na gamit. Ang tagal mo, sabi niya, iritado. Sumagot si Dante sa kontroladong tono, kailangan na nating umalis, nagsisimula ng maghinala ang pulisya. Kinabahan ngunit tumawa si Miray. Palagi naman silang huli maghinala. Palihim na pinaandar ni Dante ang recorder habang hinihikayat siyang magsalita. Kailangan mong ipaliwanag sa akin ng eksakto kung ano ang nagkamali. Hindi na malaya ni Miray at nagsimulang ilahad ang lahat. Pinlano ko ang lahat, ang sasakyan, ang oras, ang pagtakas. Hindi ko lang inasahan ang pakialamerang yaya at ang bata. Nagpatuloy siya, detalyado ang bawat hakbang, binanggit ang plano sa preno, ang perang ipinangako at ang katiyakang patay na si Armando. Ngayon tatapusin ko na ang sinimulan ko, sabi niya, isinasara ang isang maleta. Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit ang tunog ng mga sirena. Napahinto si Miray at napalingon. Ano yan? Huminga ng malalim si Dante at sumagot. Tapos na. Pinalibutan ng mga patrol car ang bahay at mabilis na pumasok ang mga pulis. Sinubukan ni Miray na tumakbo ngunit napigilan siya. Inaaresto ka na, sabi ng isa sa mga ahente. Pinusasan din si Dante. Nang maunawaan ang nangyayari, sumigaw si Miray. Pinagtaksilan mo ako. Yumuko si Dante na pagtantong isa lamang siyang madaling itapon na piyesa. Nangako silang tutulungan ako, bulong niya. Sumagot ang isang pulis, kaunti lang ang tulong at alam mo yan. Makalipas ang kaunti, dumating si Armando. Pagpasok niya sa bahay at makita sina Amihan at Sofia na lumalabas ng kwarto, bumagsak sa kanya ang bigat ng lahat. Lumapit siya sa anak at mahigpit itong niyakap. Patawad at hindi ako naniwala, sabi niya. Basag ang boses. Umiiyak na sumagot si Sofia, gusto lang kitang protektahan. Tumingin si Armando kay Amihan at idinugtong, iniligtas mo ang pamilya ko. Huminga ng malalim si Amihan, dama ang ginhawa. Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama. Nang dalhin sina Miray at Dante na nakaposas, napalibutan ng katahimikan ng bahay sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw. Tinipon ni Armando sina Amihan at Sofia sa sala at mahinahong nagsalita. Lahat ng nangyari rito ay kailangang buuin muli simula sa tiwala. Humarap siya kay Amihan. Kung tatanggapin mo, gusto kong ipagpatuloy mo ang pag-aalaga kay Sofia, ngunit ngayon ay may paggalang na matagal mo ng karapat-dapat. Tumango si Amihan, emosyonal. Mananatili ako basta ito'y dahil sa pagpili, hindi dahil sa takot. Sa mga sumunod na araw, dumaan ang bahay sa isang tahimik na pagbabago. May ilang bagay na inalis, ang iba naman ay inayos muli. Tinulungan ni Sofia ang ama na paghiwa-hiwalay ng mga alaala ng kanyang ina, mga litrato, maliliit na gamit at mga lumang liham. Gusto niya ang plorerang ito, sabi ng bata, inilalagay iyon sa isang kapansin-pansing lugar. Ngumiti si Armando nang may lungkot at sumagot, iiwan natin ito rito para maalala natin siya araw-araw. Bumuo sila ng maliliit at simpleng ritual, tulad ng isang sandaling katahimikan tuwing gabi at mga kwento bago matulog
upang manatiling buhay ang alaala ng minamahal na pumanaw. Unti-unting muling huminga ang tahanan. Binalikan ni Amihan ang kanyang gawain ng may kapanatagan, ngayon ay pinakikinggan at iginagalang. Muling ngumiti si Sofia ng walang takot. Nagsimulang umuwi ng mas maaga si Armando, mas naroroon at mas present. Hinarap ni Miray at Dante ang mga bunga ng kanilang mga ginawa. Ngayon ay nalantad at nakakulong. Ang bahay na muntik nang maging tagpo ng isang trahedya ay muling naging isang ligtas na lugar. Sa huli, ang naiwan ay hindi ang karangyaan, kundi ang katiyakang sa kabila ng lahat. Ang pamilyang iyon ay nakaligtas at lalong tumibay, pinagbigkis ng katotohanan at ng tapang na hindi manahimik. Salamat sa pag-abot hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo, na lumalabas sa iyong screen sa mismong sandaling ito. I-click mo lang para panoorin. Sa mundong maraming sakit ang lumilipas ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa iyo, mag-iwan ng iyong pag-subscribe. Malaking tulong ito upang maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga totoong salaysay na nararapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At kung maaari, ibahagi mo ito. Maaaring mukhang maliit, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay, sa sarili nito, pagpapalaganap din ng pag-asa.